Kapag ang isang NEN user ay lumikha ng mga bagay sa tubig habang nagsasagawa ng water divination test, siya ay isang conjurer o klase ng mga NEN users na nakakapaglabas, nakakalikha o nakakagawa ng iba't ibang bagay sa pamamagitan ng NEN. Pwedeng magpalabas ang isang conjurer ng sandatang nagagamit sa pakikipaglaban, pwede din siyang lumikha ng isang espasyong pinapagana ng kanyang kapangyarihan, at pwedeng makagawa ang isang conjurer ng mga pagbabago sa kanyang katawan matapos niyang baguhin ang kanyang anyo. Ang mga bagay na nalilikha ng mga conjurers ay kadalasang nananatili ng matagal sa mundo o hindi agad naglalaho kahit malayo na ang NEN user na nagmamay-ari, kahit lumipas na ang matagal na panahon, at minsan kahit namatay na ang NEN user na nag-conjure ng bagay na ito. Kadalasan ding hindi madali masira o mawasak ang mga bagay na nilikha ng mga conjurers, sapagkat bukod sa likha ito ng NEN, naglagay sila ng mga espesyal na kondisyon sa bagay na kanilang nilikha dahilan para tumibay ito o magkaroon ng kakaibang kapangyarihan. Sa kabuuhan ng kwento, madami na ang nakita nating nakakabilib na conjurers at conjured objects. Kaya sa video na ito, ipapakilala ko sa inyo ang 20 conjurers ng istorya at sasabihin ko sa inyo ang kanilang mga special na NEN abilities na tiyak na mas magpapalabas at mas lilikha ng inyong interes sa Hunter x Hunter. Number 1. Shizuku Murasaki. Sa tuwing nagnanakaw ang Phantom Troop, binubura o tinatanggal nila minsan ang ebidensya ng mga ginawa nilang krimen sa lugar. Ang tungkuling ito ay inaasa ng grupo kay Shizuku at kay Blinky. Si Blinky mga idol ay ang NEN beast ni Shizuku na napapalabas niya sa pamamagitan ng NEN. Meron itong hitsura ng isang vacuum cleaner na may bibig na punong-puno ng mga ngipin at meron din itong mga bilugang mata sa katawan. May kapangyarihan si Blinky na higupin ng mga walang buhay na bagay na ipapalinis sa kanya ni Shizuku. Kaya higupin ni Blinky ang sangkatarbang upuan, mga nagkalat na dugo at mga bangkay ng tao sa isang iglap. Bukod dito, kaya din ni Blinky na linisin ang loob ng katawan ng ibang tao sa paraan kung saan hinihigop niya ang mga lasong nananalitay sa katawan ng isang tao. Dalawang klaseng bagay lamang hindi kayang kainin ni Blinky. Ito ay ang mga kagamitang nalikha sa pamamagitan ng NEN at ang mga may buhay kagaya ng tao. Ganun pa man, hindi ito problema kay Shizuku sapagkat bukod sa pagiging vacuum cleaner, nagagamit din ng babaeng magnanakaw sa Blinky na panghampas sa kanyang mga kalaban para paslangin ng mga ito. Kung hindi naman sila natuluyan sa pag-atake ni Shizuku, pwede pa ring asahan ng babae sa Blinky na panghigop ng dugong dumadaloy sa katawan ng kanyang mga kalaban at palabasin ang dugo mula sa mga sugat na nalikha ng mga panghampas ni Shizuku. Dulot ng napakabilis na paghigop ni Blinky, nauubos niya agad ang dugo sa katawan ng kanyang mga katunggali hanggang sa matuyot ang katawan nila at mamatay. Si Shizuku mga idol ang isa sa mga bagong miyembro ng Phantom Troop, pero ang kanyang NEN ability ay itinuturing ng grupo bilang espesyal at mahalaga sa kanilang mga misyon. Pagtratong nararapat sa isang napakagandang conjurer. Number 2. Cheetu. Ang masasabi nating pinakamabilis at pinakamaingay na kimera at na naipakilala sa istorya mga idol na si Cheetu ay isa ding conjurer. Katulad ng cheetah sa ating mundo, mabilis ding tumakbo at kumilos si Cheetu. Sa sobrang bilis niya, nagagawa ng kimera at naiwasan ng mga bala ng baril, ang mga pag-atake ng dalawang ekspertong NEN users, at kaya din ni Cheetu na pumaslang ng isang tao nang hindi namamalaya ng mga ito ang kanyang pagdating. Ang pambihirang bilis at liksi ni Cheetu mga idol ay sobrang nababagi sa kanyang NEN ability na may pangalang Tag. Isa itong klase ng Domain Expansion, isa itong Conjuration ability na nagpapahintulot kay Cheetu na dalhin ng kanyang mga kalaban sa isang lugar na likha ng NEN. Maihahalin tulad ng lugar na ito sa savannah na kadalasang pinamumugaran ng mga cheetah, mula sa damo, mga puno at tanawin sa paligid. Ang pagkakaiba lamang ay nasa loob ng dome na kasing laki ng baseball field ang lugar. Kaya ang mga pader nito na pinunturahan lamang ng langit at mga kabundukan ay nagsisilbing hangganan ng malawak na espasyo. Sa oras na mahawakan ni Cheetu ang kanyang mga kalaban, maipapasok niya agad ang mga ito sa lugar na likha ng kanyang NEN ability at makakalabas lamang sila sa loob nito kapag naabutan nila at nahawakan ng mailap na si Cheetu. Ang masaya pa sa NEN ability ng Chimera Ant ay ang pangangailangan ng kanyang mga kalaban na mahawakan siya sa loob ng 8 oras o bago maubos ang buhanging nasa ibabaw ng hourglass. Ibig sabihin, dahil sa tagal ng 8 oras, pwede nating ipagpalagay na imbis na pabilisan, ang pinaka-challenge sa tag ng Chimera Ant ay ang haba ng pasensya ng mga taong nasa loob nito. Pag-uugaling wala si Cheetu, kaya siya nahuli ni Morel. Ang consequence na magaganap sa mga kalaban ni Cheetu kapag nabigo silang mahuli ang Chimera Ant ay hindi na naipakita sa kwento, pero maaari nating ipagpalagay na maiiwan sila sa loob ng conjured space ni Cheetu at mananatili pa sila dito ng ilang araw, at pwede namang mawawalan din sila ng kakayahan sa paggamit ng NEN.
Hindi tayo sigurado. Ang tanging tiyak lamang tayo ay hindi na magagamit ni Chito ang perpektong kakayahan na ito para sa kanya, sapagkat isa sa mga kondisyong inilagay niya para mapalakas ang tag ay ang hindi na niya maaaring paggamit sa abilidad sa oras na siya'y mahuli ng kanyang mga kalaban. Sa kabila ng pagkawala ng tag mula kay Chito, meron pa naman siyang ibang kakayahan na nababagay sa kanya. Kabilang dito ang isang crossbow na merong 4 na kuko sa ibabaw. Nababagay ito kay Chito dahil wala rin itong kwenta katulad niya, sapagkat napakabagal ng mga palusong lumalabas sa crossbow kaya napakadali nitong iwasan. Higit pa dito, may nabanggit din si Chito na isa pa niyang nen ability na pinangalanan bilang Blind Spot of War, Dance of the Cheetah. Sobrang tugma din ng nen ability na ito sa Chimera Ant dahil napatay na agad siya ni Silva bago niya pa ito maipakita. Kaya tiyak na nagsasayaw na ngayon si Chito sa kabilang buhay gamit ang steps ng kanyang Dance of the Cheetah. Number 3. Padaile. Isa sa mga membro ng Haley family si Padaile mga idol, kaya isa siya sa nahawaan ng contagion at nagkaroon ng kakayahan sa paggamit ng nen. Matapos dumating sa level 29, nagkaroon si Padaile ng kapangyarihan sa paggamit ng nen at ng isang conjuration ability na tinatawag niya bilang Fistful of Weapons, I'm Coming to Get You. Gamit ang nen ability na ito mga idol, nababago ni Padaile ang kanyang kanang kamay para maging iba't ibang sandata o kagamitan. Pwede itong maging martilyo, palakol o drill, depende sa sandatang kailangan ni Padaile. Medyo nakakatawa ang nen ability na ito mga idol dahil kung tutuusin, pwede naman magdala na lamang si Padaile ng martilyo o palakol sa kanyang mga laban imbes na lumikha pa siya ng nen ability para lang makagamit ito. Pero posible na dahil si Padaile ay isang construction worker noon at dahil hindi din naman siya pamilyar sa lawak ng kapangyarihang kanyang malikha gamit ng nen, hindi na naisip ni Padaile na magkaroon ng mas kakaibang nen ability. Pangyayaring hindi na niya magagawa pa dahil tinapos na siya ni Hinray sa pamamagitan ng palakod na likha mismo ng kanyang sariling nen ability. Number 4. Chubone. Kahit nasa pagitan siya ng transmutation at conjuration, ang battler ng mga Zoldyck na si Chubone mga idol ay isang conjurer. Ang kanyang natural na nen type ay pinapatunayan ng kanyang nen ability na may pangalang Rider's High, Perfect Girl 7 Transformations. Ito ang abilidad mga idol na nagpapahintulot sa matandang battler na magbagong anyo para maging iba't ibang uri ng sasakyan. Kaya ni Chubone na maging isang motorsiklo at pwede din siya maging isang glider na nakakapagbitaw ng mga missiles patungo sa kanyang target. Ang mga sasakyang ito ay napapagana sa pamamagitan ng nen ng mga taong sumasakay kay Chubone. Ibig sabihin, hindi siya aandar kung walang gumagamit sa kanya. Sa pagkakataon naman na dalawang nen user ang sasakay kay Chubone, mas magiging kapaki-pakinabang ang Rider's High sapagkat madadagdagan ng pagkukuhaan ng battler ng nen o ang enerhiyang nagsisilbing fuel ng sasakyan. Sa ngayon, dalawang anyo pa lamang ang naipapakita sa atin ni Chubone, pero pwede nating paniwalaan na meron siyang 7 transformations base sa pangalan ng kanyang nen ability. Napakaganda ng kakayahang ito ni Chubone para sa isang battler mga idol dahil pwede siyang gamitin ng mga Zoldyck bilang mode of transportation. Pwede sakyan ni Maha Zoldyck si Chubone gabi-gabi kapag meron itong misyon. Maaari din namang sakyan ni Zeno si Chubone kung gusto nitong makalimot sa buhay ng isang assassin. At sigit sa lahat, pwedeng hiramin at sakyan ni Tandang Zebra si Chubone kung gusto ng dalawang tagapaglingkod na libutin ang Kukuro Mountain. Number 5. Gantru. Si Gentru mga idol ay ang pangunahing kontrabida ng Grid Island Arc at isa sa mga players ng game. Siya ang kinikilala bilang The Bomber sapagkat ang kanyang kapangyarihan ay umiikot sa pagpapasabog at paglalagay ng bomba. Si Gentru ay isang conjurer na may ability na tinatawag na Countdown. Gamit ang kakayahan, nakakalikas siya ng bomba at nailalagay niya ito sa katawan ng kanyang mga kalaban upang pasabugin anumang oras niyang naisin. Meron lamang dalawang kondisyon ng kakayahang ito para mapagana. Una, kailangan hawakan ni Gentru ang kanyang target habang sinasabi ang salitang bomber, at ang pangalawa ay kailangang ipaliwanag ni Gentru sa kanyang mga biktima ang kakayahan ng kanyang nen ability. Kapag nasunod ni Gentru ang dalawang kondisyon, lalabas ang isang bomba sa katawan ng kanyang mga biktima at mag-uumpisang mag-countdown ng oras ang meron ito. Mula sa 6,000, mababawasan ito ng mababawasan habang lumilipas ang oras. Nakakonekta din ang timer sa pulso ng mga biktima ng bomber, kaya habang bumibilis ang tibok ng puso nila, bumibilis din ang pagbagsak ng numero ng timer. Sa oras na dumating sa 0 ang oras, sasabog ang bomba at pipinsalain ang lubusan ng taong pinaglagyan nito. Sa sobrang lakas, halos lahat ng mga nalagyan ng countdown ay namamatay dulot ng pagsabog. May isang paraan upang mapawalang bisa ang nen ability ni Gentru. Ito ay ang paghawak sa bomber at pagkasabing nahuli ko ang bomber. Pwede itong gawin ng mga biktima hanggat may oras pa sa bomba. Ang problema,
Pwede din pasabugin ni Gentro ang kanyang mga bomba anumang sandali. Magagawa niya ito kapag pinagdikit nila ng kanyang mga kagrupo na sila sabat bara ang kanilang mga hinlalaki at sinabi ang salitang release. Sabay-sabay na sasabog ang mga taong napaglagyan ng countdown. Bukod sa countdown, may isa pang nenability si Gentro mga idol na umaasa din sa pagpapasabog ng kanyang mga kalaban. Ito ang Little Flower. Gamit ang kakayahang ito, nagagawa ni Gentro na baguhin ang katangian ng kanyang oras sa kamay para maging pampasabog. Kaya kapag pinangahawak niya ito, sumasabog agad ang kanyang nen kasabay ang parte ng katawan ng kanyang mga kalaban. 10 beses na mas mahina ang Little Flower kumpara sa countdown dahil hindi maibuhos na Gentro ang malaking porsyento ng kanyang nen sa pag-atake. Dulot ito ng paggamit niya ng kanyang nen para protektahan din ang kanyang kamay at katawan mula sa pinsalang nalilika ng Little Flower. Ganun pa man, may lakas pa din ang Little Flower na bumura ng pagbumuka, mangwasak ng kamay at pasabugin ang kalamnan ng isang tao. Number 6. Yokotani. Ang mga kriminal at mamamatay tao ng mga membro ng Haley family ay kinabibilangan din ng isang masamang abogado na kagaya ni Yokotani. Dahil sa propesyon niya, siya ang tumatayong legal advisor ng Haley family at posible na dulot din ng kaalaman niya sa batas na likha ni Yokotani ang kanyang conjuration ability na may pangalang A Battle of Wits, LSDF. Ang kakayahang ito ay nakita natin ginamit ni Yokotani sa hideout ng Haley family sapagkat nagsisilbi itong pangunahing depensa sa lugar na kanilang pinagtataguan basta nasa loob nito ang leader ng grupo na si Morena Prudo. Sa oras na merong mga kalabang pumasok sa hideout ng Haley, ipapakilala ni Yokotani ang kanyang sarili upang mapagana ang LSDF. Pagkatapos ay makakapag-conjure na siya ng 7 gwardyang mistulang robot. Ang mga bantay na ito ay mayroong mga numero sa kanilang ulo na nagpapakita ng kanilang levels na katumbas naman ng kasalanan, kaso o krimeng ginawa ng kanilang mga kalaban sa hideout ng Haley. Ang pagtaas ng levels ng mga gwardyang robot ay maaaring nagpapakita din ng kanilang lakas. Mas malaking numero, mas malakas sigurong gwardya ang ibig sabihin nito. Hindi maaaring sakta ng mga robot ng kanilang kalaban. Isang limitasyon na maaaring rason kung bakit hindi rin tumatalabang atake ng kalaban sa mga gwardya ng LSDF. Sa sobrang bisa ng nenability ni Yokotani bilang pandepensa, walang nagawa ang miyembro ng Phantom Troop na si Nobunaga at ang underboss ng Shiyu family na si Hinrai noong pinalaya sila ng Haley sa kanilang hideout. Nagpapakita ito na kailangan muna nilang lagpasan ng nenability ng Conjure na si Yokotani bago nila mapabagsak ang Haley family. Number 7. Owl. Sigurado ako mga idol na hindi nyo pa nakakalimutan si Owl. Siya ang isa sa mga membro ng Shadow Beast, ang grupo na binubuo ng mga intro boys. Bagamat puro mahihina at walang silbi ang kanyang mga kasama, si Owl ay nabihiyaan naman ng isang espesyal na ability na madaming kapakinabangan. Ito ang Fan Cloth. Ang kakayahang ito ay nagpapahintulot kay Owl na makapagpalabas ng isang telang pwede niyang ipambalot sa kahit na anong bagay o target na gusto niyang ipasok sa loob. Ang kahit na anong bagay na mailalagay ni Owl sa loob ng kanyang Fan Cloth ay magagawa niyang mapaliit kasabay ng pagliit ng mismong tela at maibabalik lamang ito sa dating laki kung ibubuka muli ng membro ng Shadow Beast ang Fan Cloth. Pwedeng lumikha si Owl ng higit sa isang tela na magagamit niya sa iba't ibang target at pwede din siyang magpasok sa loob ng maraming kagamitan. Isang buhay na tao at isang buong kotse. Napaka-maaasahan sa iba't ibang sitwasyon ng Fan Cloth mga idol, kaya hindi nakakapagtaka na kinuha ito ng leader ng Phantom Troop na si Chrollo para isama sa kanyang mga koleksyon ng Nen abilities. Number 8. Cortopi. Isa sa pinakamaganda, pinakakaiba at pinakapaborito kong Nen ability sa Hunter x Hunter mga idol ay ang Gallery Fake ng isa pang Conjurer ng Phantom Troop na si Cortopi. Sapagkat sa tulong ng kakayahan, kaya lamang naman ni Cortopi na kopyahin ang mga bagay na nahahawakan ng kanyang kaliwang kamay at lumikha ng eksaktong replika nito sa pamamagitan ng kanang kamay. Kahit anong bagay ay nakokopya at nalilikha ni Cortopi mula sa mga simpleng kagamitan, mga tao at mga bagay na gawa sa Nen. Ang mga taong nakopya ni Cortopi ay para lamang mga walang buhay na katawan. Samantala ang mga bagay na gawa sa Nen ay walang espesyal na kakayahang meron ng orihinal. Ganun pa man, ang pagiging kawangis at kamukha ng mga replika ni Cortopi ay nanlilito at nanlilinlang sa kahit na sino kahit pa eksperto sila sa paggamit ng Nen. Higit pa dito, kaya ding lumikha ng Gallery Fake ni Cortopi ng mga kopya ng mga bagay kahit sobrang lalaki nito katulad ng mga gusali. At kaya din niyang gumawa ng mga doble kahit gaano ito karami katulad ng daan-daang puppets. Ang mga replikang na-conjure ay maglalaho matapos ang 24 na oras pero hanggat hindi ito nag-e-expire, magagamit ni Cortopi ang mga bagay na parang N. Kaya mararamdaman ng magnanakaw kung nasaan ang mga kopyang ginawa niya sa oras na hinawakan niya ang orihinal.
Ang pagiging espesyal ng conjuration ability ni Cortopi mga idol ay gamit na gamit ng Phantom Troop. Dahil biruin mo, pwede silang magnakaw ng mga rare na kayamanan, kopyahin ito ng paulit-ulit at ibenta ang mga replika sa maraming tao. Kaya tiyak na instant yaman na may mga ganitong klaseng kapangyarihan. Sa kasamaang palad, imbes na instant yaman, instant death ang napala ni Cortopi sa mga kamay ni Hisoka. Masamang pangyayari na maaaring dahilan, kaya hindi na natin makikita pa ang mga kayang gawin ng Gallery Fake. Number 9. Kurton. Maiintindihan ko mga idol kung hindi nyo kilala si Kurton sapagkat kaunti lamang ang naging eksena niyan sa kwento. Si Kurton ay ang isa sa mga gwardyang kinuha ng ikawalong reyna ng Kake na si Uwito upang protektahan sila ng kanyang anak na si Wobble sa succession contest. Siya din ay isang pro hunter at parte ng mga plano ng Beyond Expedition team. Ayon sa kapwa hunter niyang si Bill, si Kurton daw ay isang conjurer na may kapangyarihang magbagong anyo patungo sa mga sasakyang maaaring maglulan ng 5 pasahero. Mapapaandar ito sa pamamagitan ng aura. Gagamitin sana nila bilang anyong ito para maitakas si Reyna Uwito at Prinsesa Wobble mula sa Black Whale at palayo sa succession contest. Ngunit sa hindi inaasahang pangyayari, pinaslang si Kurton ng kasamahan nilang si Sayard matapos mapasa ilalim ang gwardya sa manipulation ability ng mga Guardian Spirit Beasts. Number 10. Kurapika. Kapag hindi ginagamit ni Kurapika ang kanyang mga pulang mata, hindi din niya magagamit ang kanyang pagiging specialist, ang kanyang 9 ability ni Emperor Time at mananatili ang ating bida sa kanyang unang 9 type. Ito ang pagiging Conjurer. Ibig sabihin mga idol, magagamit pa din ni Kurapika ang halos lahat ng kanyang kadena pero hindi ang lahat ng espesyal na kakayahang meron ito kapag siya ay nasa estado ng Emperor Time. Halimbawa, maaasahan pa din ni Kurapika ang kanyang dowsing chi na nasa kanyang palasingsingan para ipangwasiwas na parang latigo, para ipanghanap ng isang tao at para malaman kung nagsisinungaling sa kanya ang kahit na sino. Ang pagkakaiba lamang, kailangang nasa harapan ni Kurapika ang kanyang tinatanong dahil hindi niya malalaman kung nagsisinungaling ang isang tao gamit lamang ang video recordings kapag inasahan niya ang dowsing chain na wala ang Emperor Time. Bukod dito, magagamit pa din ni Kurapika ang Holy Chain para pagalingin ang kanyang sarili. Ang pagkakaiba lamang ay hindi magiging mabilis ang proseso at hindi kakayanin ng Holy Chain ang mga malalang pinsala. Mapapakinabangan din ni Kurapika ang Steel Chain para kuhain ang Nen at ang abilidad ng kanyang mga kalaban sa oras na naisaksak niya ang syringe na meron ng kadenang ito. Yun nga lamang ay hindi niya magagamit para sa kanyang sarili, maipapahiram sa kahit na sino o mapapalabas ang Stealth Dolphin na mag-a-analyze ng kinuha niyang Nen ability kung hindi ginagamit ni Kurapika ang kanyang mga pulang mata. At higit sa lahat, kapag wala sa Emperor Time, hindi magagamit ni Kurapika ang Judgment Chain, ang isa sa pinakamalakas niyang abilidad. Ang tanging kadena lamang siguro na walang pinagbago ay ang Chain Jail sapagkat kaya pa din itong puwersahin ng kanyang kalaban na manatili sa estado ng Zetsu at hindi magamit ng kanilang Nen. Basta susunod si Kurapika sa limitasyong inilagay niya sa Chain Jail. Ito ang paggamit lamang ng Chain Jail sa mga miyembro ng Phantom Troop. Sa kabila ng mga kakayahan ng kanyang kadena na hindi maaaring magamit ni Kurapika habang wala siya sa estado ng Emperor Time, hindi natin may papagkaila na isa pa din siya sa mga pinakamagaling na conjurers sa kwento. Walang katulad ng talino ni Kurapika pagdating sa paggawa ng aksyon. Pambihira din ang kanyang lakas sapat para pabagsakin ang kanyang mga kalaban. At nag-uuma po ang galing ni Kurapika sa paggamit ng Nen, kaya palagi siyang nananalo pagdating sa patagisan ng kapangyarihan. Number 11. Bonolinov. Ang 9-type ng madungos na miyembro ng Phantom Troop na si Bonolinov ay hindi pa kinukumpirma mga idol. Pero kung pagbabasihan natin ang kayang gawin ng lahat ng kanyang 9 abilities, masasabi natin agad na isa siya sa mga conjurers ng kwento. Halimbawa sa mga kapangyarihan ni Bonolinov ay ang abilidad na may pangalang Battle Cantabile Prologue. Gamit ang mga butas sa kanyang katawan, lumilika si Bonolinov ng iba't ibang musika na pinaparinig niya din sa kanyang mga kalaban. Ang tunog na ito mga idol ay tumutulong kay Bonolinov na mag-transform patungo sa iba't ibang anyo. Kabilang dito ang pagkakaroon ng magnanakaw ng kasuotang kapareho ng isang tribal warrior. Meron itong maskara, baluti at sibat na ginagamit niya para sibatin ang kanyang mga kalaban. Bukod dito ay ang Battle Cantabile Jupiter. Lumilika pa din si Bonolinov ng musika habang siya ay sumasayaw at umiikot. Pagkatapos ay magbabagong anyo siya para maging isang Jupiter na kasing laki ng 10 palapag na gusali. Gagamitin ni Bonolinov ang anyong ito para habulin ang kanyang mga kalaban at durugin sila matapos bagsakan ng bilugan niyang katawan. Hindi kayang basta-basta takasan ng Jupiter sapagkat hanggat naririnig ng target ni Bonolinov ang musikang nalilikha niya ay hahabulin pa din ang ginamit niyang anyo ang kanyang kalaban.
Higit sa dalawang naunang Nen abilities na nabanggit ko, ipinakita din sa manga ang ikatlong abilidad ni Bonolinov. Ito ang Battle Cantabile Metamorphosen. Napakaangas ng kakayahang ito mga idol sapagkat kaya lamang naman magbagong anyo o manggaya ni Bonolinov ng itsura ng ibang tao kapag pinakinabangan niya ang abilidad na ito. Kinakailangan lamang na nakausap niya o nakasama ang taong kanyang ginagaya. Magagamit ni Bonolinov ang mukha ng ibang tao kasing tagal ng panahong kasama niya ang taong ito. Gamit ang Metamorphosen, nagawa ni Bonolinov na kopyahin ang itsura ni Hisoka upang lokohin ang mga mafia sa Blackwell. At pagkatapos ay ginaya niya din ang mukha ng miyembro ng Shadow Beast na si Owl upang hindi mahuli ng kanyang mga kalaban. Ang Metamorphosen na siguro ang isa sa pinaka-perpektong disguise ability. Ang tanging problema lamang ay ang kawalan ni Bonolinov ng galing sa pagbuo ng epektibong estratehiya para magamit ng maayos ang kanyang abilidad. Isang suliraning sinusolusyonan ng mga miyembro ng Phantom Troop. Number 12, Billy. Number 13, Chiffon Toto. Number 14, Mont Blanc Toto. Number 15, Notre. Ang apat na karakter na ito mga idol ay miyembro ng Haley family, mga Nen users at lahat ay conjurers. Pero sa kasalukuyan, hindi pa sila nagpapakita ng kakayahan sa paggamit ng Nen. Hindi pa tayo sigurado kung kailan nila ilalabas ang kanilang mga Nen abilities, pero sana ay makita natin ito bago sila isa-isahin ng mga miyembro ng Phantom Troop. Number 16, Abengane. Isa sa pinaka-natatanging conjurer sa Abengane mga idol sapagkat siya ay isa sa mga iilang Nen exorcist sa mundo o klase ng mga Nen users na may kapangyarihang mag-alis ng sumpa o masamang epektong likha ng Nen. Nakakapagsagawa si Abengane ng Nen exorcism gamit ng apoy na ginagatungan niya ng mga kahoy. Naglalabas din siya ng manikang gawa sa kahoy at dinadasalin nito ng mataimtim. Pagkatapos ay babalutan ni Abengane ng mga damo o dahon ng katawan ng manika. Itatapon ito sa apoy para sunugin at tatawagin ng espiritu ng kalikasan na tutulong sa kanya para sa Nen exorcism. Ang ritual na ginagawa ni Abengane ay magpapalabas ng isang Nen beast na mayroong laki na nakadepende sa lakas ng abilidad na tatanggalin. At ang itsura nito ay akma para ipawalang bisa ang mga Nen abilities ng kanyang kalaban. Noong inalis ni Abengane sa kanyang katawan ng bomba ng countdown ni Gantru, nilingkis ng Nen beast ang kanyang katawan at nanatili ito sa kanya ng ilang araw. Sapagkat ang tanging makakapag-alis lamang ng tuluyan sa Nen beast ay ang pagkamatay ng Nen user na lumikha, pag-deactivate niya ng Nen ability o pagtapos ng kondisyon na kailangan para mapahinto ang Nen ability na inalis ni Abengane. Sa madaling salita mga idol, kahit nahuli na ni Abengane sa Gantru, may posibilidad na may Nen beast pa ding nakadikit ngayon sa kanya dahil siya ang Nen exorcist na nagtanggal ng Judgment Chain ni Kurapika sa puso ni Chrollo. Ang sumpang ito ay lubang makapangyarihan kaya hanggat hindi pinapahinto ni Kurapika ang kanyang Judgment Chain o hanggat hindi namamatay ang Hunter, pahihirapan pa din ng Nen beast si Abengane hanggang sa kanyang kamatayan. Number 17, Welfin. Ang isa sa mga squadron leader ng lahi ng mga Chimeraan sa si Welfin ay mayroong conjuration ability na tinatawag na Missile Man. Gamit ito, nakakapaglabas si Welfin sa kanyang likuran ng isang armas na binabalahan ng 4 na missiles na mabisang gamitin sa pagkalot ng mga kailangan niyang impormasyon sa oras na maipatama sa kanyang mga katunggali. May 3 steps para magamit ni Welfin ang tama ang Missile Man. Una, kailangan niyang pumili ng target. Pangalawa, kailangan niyang lagyan ng tanong o utos ang missiles na papakawalan. At pangatlo, kailangang sumagot ang kanyang kalaban. Kapag nagsinungaling sila o hindi sumunod kay Welfin, mag-uumpisa ng umatake ang Missile Man. Sa oras ng pakawalan ng mga missiles, bubulusok ito patungo sa target at susundan sila hanggang sa matamaan sila ng pag-atake. Sasabog ang mga missiles kasabay ng paglapat ito sa katawan ng mga kalaban ni Welfin. Pagkatapos ay magtatanom ang pag-atake ng parasite sa ulo nila. Tinatawag na Black Centipede sa mga insektong ito na nagdudulot ng matinding sakit sa mga natamaan ng Missile Man na pumapalag kay Welfin. Habang nagmamatigas na sumagot ng totoo o habang patuloy pa din sa hindi pagsunod ng mga target, lalaki ng lalaki ang Black Centipedes hanggang sa mapatay nito ang kalaban. Hindi kaya ni Welfin na utusan ng mga Black Centipede na tumigil pero maaaring dulot ng pagtanggap ng squadron leader sa kanyang pagkatalo at ang pagpapakita niya ng totoong bahagi ng kanyang sarili. Hindi na malaya ni Welfin na napaglaho na din niya ang mga Black Centipedes. Halos 2 buwan pa lamang ang karanasan ni Welfin sa paggamit ng Nen, kaya ang Missile Man ay maaari pa niyang mapaunlad para mas maging kapakipakinabang. Posible na sanayin niya ang kanyang kapangyarihan sa oras na mahanap na niya ang kanyang kinikilalang hari na si Gyro. Number 18, Knucklebine. Si Knuckle mga idol ay isang beast hunter na nakasama ng ating mga bida sa pagsugod sa kastilyo ni Meruem.
Isa siya sa mga membro ng Chimera Anti-Extermination Team na nagtatagli ng isang conjuration ability na lubang kailangan ng grupo para matapatan ng mga Royal Guards. Ito ang Hakuware, ang nen ability na nagagawang alisin ang kapangyarihan ng isang individual. Sa oras na sinuntok ni Knuckle ang kanyang mga target, merong isang Nenbeast na lalabas sa kanilang tabi. Meron itong puting ulo, mga pakpak at counter sa noo. Ito ang Amortizing Power Redirector o mas kilala natin sa pangalang Patclean. Merong numero ang mga noo ni Patclean. Katumbas ito ng ora na pinautang o binitawan ni Knuckle matapos niyang suntukin ang kanyang mga katunggali. Ang napautang na ora ni Knuckle, ang numero sa counter at ang Nenbeast na si Patclean ay lalong lalaki habang sinusuntok ni Knuckle ang kanyang katunggali, habang tinataasan niya ang level ng ora na kanyang binibitawan at habang malapit siya sa mga nilalang na sinusundan ni Patclean. Sapagkat kapag nasa 50 metro lamang ang distansya ni Knuckle mula sa kanyang mga kalaban at kapag lumilipas ang oras, dinadagdagan ni Patclean ng 10% interes kada 10 segundo ang utang ng kalaban ni Knuckle. Lalong lalaki ang utang hanggat hindi naaalis si Patclean o hanggat hindi nababayaran ng kalaban ng utang nila kay Knuckle. Isang bagay na magagawa ng mga ito kung makakapagpatama din sila ng pag-atake sa Hunter. Ang mga pag-atake nila kay Knuckle at maging ang mga suntok ng Hunter sa kanyang mga kalaban ay hindi nagdudulot ng pisikal na pinsala. Maitutulak lang nila ang isa't isa dahil sa puwersa pero hindi sila magkakasakitan hanggat meron pang numero si Patclean sa kanyang counter. Ibig sabihin mga idol, hindi basta-basta mapapatay si Knuckle ang mga kalabang nalalagyan niya ng Hakuware, maliban na lamang kung nabayaran na ng mga ito ang ora na pinautang ni Knuckle sa kanila. Sa pagkakataon na nabaon sa pagkakautang ang kalaban ng Hunter at naging kasinlaki na ng utang niya ang natitirang oras sa kanyang katawan, mag-uumpisa ng gumana ang epekto ng kanyang bankruptcy. Sasabog si Patclean sa kanyang tabi at lalabas ang individual Ren Suppressor na mas kilala natin bilang Toritaten. Isang violet na Nenbeast na mukhang lumilipad na pusa. Sa pagpalit ni Toritaten sa posisyon ni Patclean, mawawala ng kalaban ni Knuckle ng kakayahan sa paggamit ng Nen at mapupunta sila sa estado ng Zetsu sa loob ng 30 araw. Katumbas ito ng isang masamang bangungot para sa isang Nen user na nakikipaglaban para sa kanyang buhay. Dahil na makipagtagisan ka ng lakas sa mga Hunters na kagaya ni Knuckle habang wala kang Nen, ay may isa lamang kahihinatnan. At ito ay ang iyong masaklap na pagkatalo. Number 19. Hinrei Bigondofno. Isa sa pinakabago pero isa din sa pinakamaangas na conjurer na nakita ko sa kwento. Siya ang underboss ng Shia family na si Hinrei. Meron pa lamang isang Nen ability na pinapakita si Hinrei sa mga bagong kabanata ng Hunter x Hunter. Ito ang Biohazard, isang conjuration ability na tumutulong kay Hinrei na baguhin ang anyo ng mga bagay na kanyang hinahawakan patungo sa mga may buhay na nilalang. Ibig sabihin mga idol, kaya ni Hinrei na gawing ahas sa mga baril, kalapati ang mga posas at tulya ang isang transmitter. Ang maganda sa Nen ability na ito ay napapanatili ni Hinrei ang gamit ng mga bagay kahit meron na itong bagong anyo. Halimbawa dito ay noong ginawa niyang pusa ang isang video camera. Nabago ni Hinrei ang hitsura ng bagay pero nagawa pa din ng pusang i-record ang kanyang mga nakikita na parang isang video camera. Bukod dito, napapaputok pa din ni Hinrei ang baril kahit meron na itong katawan na ahas at naipapanggapos niya pa rin ang mga posas kahit lumilipad dito bilang mga kalapati. Isa itong patunay sa malikhaing pamamaraan ni Hinrei sa paggamit ng kanyang Nen ability, kaya nakakasabik na makita ulit siya sa mga susunod na kabanata ng kwento. Dahil tiyak na mas mabibiliban niya tayo sa pamamagitan ng kanyang mga kakayahan. Number 20. Kite. Ang paggamit ng sandatang kanilang nalilikha ang kadalasang paraan ng mga conjurers sa pakikipaglaban. Sa larangang ito pinakamagaling si Kite sapagkat meron siyang hindi lamang isa, bagkos, 9 na iba't ibang sandata. Ang mga sandatang ito ni Kite ay kanyang nagagamit kapag pinapagana niya ang kanyang Nen ability na may pangalang Crazy Slots. Gamit ang abilidad, natatawag ni Kite ang isang clown na Nenbeast na merong ruleta sa bibig. Ang ruletang ito ay binubuo ng number 1 hanggang number 9 at bawat numero ay kumakatawan sa iba't ibang sandata na lalabas sa oras na tumigil na ang pagpili ng numero. Halimbawa ay ang number 2 na makapagbibigay kay Kite ng isang malaking karit, ang number 3 na makakapaglabas ng isang maso at ang number 4 na magpapagamit kay Kite ng mahabang baril o carbine. Hindi maaaring piliin ni Kite ang sandatang gusto niyang gamitin sapagkat random ang pagbibigay ng Crazy Slots ng numero. Isa itong kondisyong nilagay ng Hunter's Nen ability upang mas mapalakas ang kakayahan ng bawat sandatang gagamitin niya. Ang mga sandata na makukuha ni Kite ay meron ding mga espesyal na kakayahan, katulad ng kanyang karet na nakakapagbitaw ng malaking paghiwa sa kanyang paligid.
Tinatawag itong Silent Waltz. Meron din si Kite na sandatang kayang magkaloob ng ikalawang buhay. Lumalabas ito kapag desperado ang hunter na mabuhay sa isang laban. Hindi sinabi kung ano ang numero ng sandatang ito, pero malaki ang posibilidad na ang kakayahang magbigay ng ikalawang buhay ay tinataglay ng masong ginamit ni Kite sa laban niya kay Pitu. Patunay dito ang pagsilang muli ni Kite sa mundo bilang isa ng Chimera Ant. Sa ngayon mga idol, hindi na natin alam kung nagbago ba ang ability ni Kite, pero kung magagamit niya pa din ng Crazy Slot sa kanyang ikalawang buhay, tiyak na magpapakita na siya ng bagong numero na maaaring magpapahiram sa kanya ng isang katana o espada. Ang sandatang nakita natin ginamit ni Kite sa unang parte ng istorya. Nasa Conjuration na siguro matatagpuan ang mga pinakamalikaing Nen users ng kwento dahil ang pag-iisip ng bagay na gustong likhain sa pamamagitan ng Nen at ang paglalagay ng mga kondisyon at limitasyong magpapalakas sa mga ito ay nangangailangan ng pambihirang isipan para maisagawa. Ang mga karakter na nabanggit ko sa video na ito mga idol ay ang mga kumpirmadong conjurers ng kwento. Ang iba sa kanila ay hindi pa natin alam ang mga Nen abilities. Pero mahaba-haba pa ang tatakbuhin ng kwento, kaya asahan nating masisilayan pa natin ang mga bagong Nen transformation, Nen objects, at Nen weapons na nilikha ng mga conjurers. Ito po ang 20 conjurers ng Hunter x Hunter. Sana po ay nagustuhan nyo ang aking paliwanag. Kung meron pa po kayong tanong at gustong idagdag ay huwag po kayong mahihiyang magkomento sa ibaba. At kung gusto nyo rin naman po ng iba pang kwento ng anime ay i-search nyo lamang ang JETV sa inyong mga social media accounts sa gaya ng YouTube at Facebook. Maraming salamat po sa inyong walang sawang suporta. Ako po si JE, hanggang sa muli!